Lapit na Reblex ha, ready ka na ba? Hi, it's Lance time and I'm gonna share with you how I passed the Real Estate Broker's Licensure Examination. I'm gonna share with you my practices, routines, rituals, and twister before, during, and after the Reblex. So let's start with the reviewer, no? So regarding the reviewer kasi, or the coverage of the exam kasi, it's divided into three major parts. Number 1 is general and fundamentals. Number 2 is special and technical. And number 3 is professional practice. And under this three major coverage, no, may mga subtopics pa yan sa under them. So ang ginawa ko, kasi when you search on Google or any search engine platforms, marami talagang lalabas na advice. Pero kasi ang nag-apply kasi sa akin is each subtopics, yun yung sinesearch ko. Pakita ko sa inyo. Okay, so ito yung three major divisions na sinasabi ko sa inyo, and under them, may mga subtopics pa yan. So, ang ginagawa ko dito is, isa-isa ko yan sinesearch when it comes to the practice exam or the online quizzes. And nilagyan ko din siya ng label na merong nakalagay na complete reviewer, incomplete reviewer, or no found proofs or sample quizzes. Kaya naman nag-focus ako sa online reviewers or sa practice exams kasi most of my colleagues talaga na nag-take na ng Reblex is pare-pareho lang sila ng sinasabi na mag-focus ka on the reviewers or practice exams. Kasi kapag babasahin mo lahat ng references mo, nakaka-overwhelm talaga siya. So ngayon, which is tama naman, no, ang daming lumabas na questions dun sa may mga practice exams na ginamit ko or yung practice online quizzes na ginamit ko. And also, repetition equals perfection. Kaya pag paulit-ulit kang nag-exam or nag-online quizzes, nakakabisado mo yung mga sagot, which is very effective talaga. Moving on with my routine, ang ginagawa ko everyday, I'm a night owl talaga. Talagang late ako natutulog, late ako gumigising. Pero the moment na malapit na yung 3 months before the exam, which is April yung exam, siguro mga January or February, nag-adjust na ako ng tulog. Tapos, mas naging strict ako when it comes to the time na kailangan kong gumising. Ang start ng gising ko or gumigising ako ng mga 6 a.m. tapos kailangan nakaprepare na ako ng mga 6:30 or 7 tapos mag-start na ako na mag-practice exam. So, ang ginagawa ko is kailangan each subtopic, kailangan magawa ko siya within 1 day and then the next day, kailangan ko ulit mag-exam ng subtopic. So, ang ginagawa ko when it comes to the exam is per category or yung kaninang 3 major na sinabi ko sa inyo, yung 3 major divisions na sinabi ko sa inyo. So, kung kaya kong mag 1 hour or 2 hours per day, better. Kung halimbawa mas marami pa doon, ginagawa ko. Kaya lang kasi may work din ako that time. Kaya ang ginagawa ko talagang maximum of 2 hours lang talaga ako for practice exam. Pero straight yun. Another thing na ginagawa ko when it comes to my routine or discipline is hindi muna talaga ako uminom talaga. Hindi muna ako umiinom ng any liquor or any alcohol. Hindi talaga ako umiinom. I want to make sure na I have a healthy brain. Saka ko na lang siya dudumihan after the exam. Number 3 is, nag-workout din ako that time just to make sure na, kasi malaking tulong talaga to clear your mind fog kapag ka nag-workout ka talaga. So, kahit yung simpleng lakad lang, or ako kasi, I really love to lift talaga. So, ang ginagawa ko talagang everyday, at least 1 hour, or 1.5, maximum na yung 2 hours, kasama na yung walking doon. Kasi ginagawa ko, naglalakad ako papunta ng gym, no? Naglalakad ako papunta ng gym, and then, magbubuhat lang ako at least 1 hour, maximum of 1.5 hours. And before the day of the exam, ang ginawa ko is, sinettle ko na lahat ng mga dapat kong isettle. Yung pagkain ko, kasi dun sa mismong exam, it's highly suggested na meron ka talagang baon. No, para kapag ka nag-break ka, mabilis ka nang makakapag-break nung ka lang mismo sa upuan mo. And before that day din, maaga akong natulog. I think nag-prepare na ako matulog ng mga 5 kasi nagpamassage ako ng mga 4 p.m. Nirelax ko yung sarili ko. Guys, pro tip lang na before or last day or yung pinaka day before the exam, kailangan hindi ka na magre-review doon kasi magka-cram ka lang talaga or mangangarag ka lang talaga. No? So, I highly suggest or lahat ng mga nakita kong suggestions, kailangan yung day before the exam, nagre-relax ka na lang nun. Nagpamassage ako ng 4 p.m., kumain na ako ng mga 5:30, and then mga 6 to 6:30, nagpe-prepare na ako matulog. Imagine the struggle, sobrang aga ko natulog, no?
So, pero talagang nahirapan ako makatulog nun kasi it's not the usual sleeping time for me, no? And then, yung mismong exam din, kasi ang exam ko is dun sa may Ayala Malls, Manila Bay. No? So, talagang inagahan ko yung pasok ko doon. And ito na ang twister, no? So, during that day, no, ang aga ko nakarating. I think mga 5 nandun na ako. Madilim pa, no? Tapos, ang suot-suot ko noon is color pink na polo shirt, no? Ipo-post ko na lang dito. Color pink na polo shirt. Kasi ang ginagawa ko, the moment na na-announce na or nakalagay na yung pangalan ko online, sinearch ko lang yung pangalan ko, yung location of the exam, and then kung ano yung mga dapat kong i-prepare or yung mismong location, saka yung dapat kong dalhin. Hindi ko nabasa na kailangan pala yung attire is white. Buti na lang kamo nagawan ko ng paraan. So, ngayon ang sabi ko, nung time na nandun na ako sa exam room, kasi na-realize ko lang na kailangan nakaputi kasi ako lang yung naka-pink. Imagine, ako lang yung naka-pink, no? So, that time, ang ginawa ko, yung mismong sinakyan ko, nakisuyo na lang din ako doon na ipadala yung damit, no? Padala yung damit. And nagawan ko naman siya ng paraan. Grabe. Tapos nung nakausap ko yung proctor, yung sabi ko, pag ako nag-top dito, well, wala namang masama na mag-goal ka na mag-top, no? Kasi nag-review naman talaga ako, I prepared for this. Pagka pumasok ako sa top, magpipink talaga ako na polo barong. No? Pero hindi naman. So, yun nga, ganun na yung nangyari, no? So, natapos na yung exam. During that day talagang everyone is pressured. Pero ang iniwasan ko lang din pala, during the exam, no? May mga nag-i-exam kasi na nakakapikon eh. Yung, ito yung sinagot ko sa ito yung sinagot ko sa question na to, ganyan. So, ako, pag narinig ko yun, parang, wait, tama ba yung Tama ba yung question or yung answer ko dun sa specific question na yun? So, pagka ganun, ang ginagawa ko, tumatahimik na lang ako or umaalis ako sa upuan ko kasi may mga ganun talaga na pasaway eh. Nag-share sila kung ano yung sinagot nila na mas ma-anxious ka lang. I hope na hindi nyo siya ma-experience kapag nag-Reblex na kayo. Now, after the Reblex, no? So, umuwi na ako noon, talagang nag-rest talaga ako noon. Ang una kong ginawa talaga, pagka-uwi ko, natulog talaga ako. Ng kumpleto, natulog ako ng 8 hours. And then, nag-move forward na ako kasi may work din ako that time. Nasa in-house ako niyan. Nag-move forward na ako. And then, hindi ko minomonitor yung website kung meron ng result. Naggulat na lang ako nung time na announcement na, hindi pa ako nag-check eh. Kaya, syempre, may mga classmate ako, ang ginawa nila, may mga nagko-congrats sa akin. So, yung mga ka-thesis ko, kinukongrats nila ako na nakapasa ako. So, may piece of advice is, you really have to prepare. Kailangan mo maglaan ng time for this. You really have to spare your time, your effort. Kailangan mo effortan to kasi Reblex exam or Reblex is just once a year, no? Mahirap kapag ka magpe-prepare ka ulit for the next year. So better if you pass it the first time. I hope nakatulong, and ang giving back ko kasi nandito pa rin naman yung mga practice question ko. I guess you can message me your email address. You can message me your email address para masend ko sa inyo yung reviewers ko. That's part of my giving back for those aspirants na gusto maging real estate broker. So, thank you so much for watching and good luck. And I hope na makapasa kayo sa Reblex.